Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Grabe mga kababayan, kung dati inaabot ng 3 hanggang 5 taon bago makumpleto ang isang modernong combat ship, ngayon mukhang babaguhin na ng HD Hyundai ang laro. 1 taon lang mula sa pagpirma ng kontrata, target na agad i-launch ang pinakabagong frigates ng Philippine Navy. Oh, tama ang basa ninyo, 1-year timeline para sa isang 3,200-ton warship. Pag-usapan natin ito ng masinsinan. Noong December 2025, formal na pumirma ang Philippine Navy ng kontrata sa South Korean shipbuilding giant na HD Hyundai Heavy Industries para sa 2 bagong frigates na kabilang sa HDF 3200s model. Ang halaga ng kontrata, humigit kumulang 844.7 billion won. Ang target delivery ng 2 barko ay maaga pa lang sa 2027. Ang mas nakakagulat dito, plano nilang i-launch ang unang 3,200-ton frigate sa 2026, 1 taon lamang matapos ang contract signing. Sa industriya ng paggawa ng barkong pandigma, halos unprecedented ito. Para maintindihan natin kung gaano ito kalaki, balikan natin ang typical process ng paggawa ng isang frigate. Hindi lang ito basta pag-welding ng bakal. Mayroong design phase, systems integration, installation ng radar, combat management system, propulsion, weapons, electronics, sea trials, at napakaraming safety at performance checks. Lahat ng ito kadalasan tumatagal ng 3 hanggang 5 taon. Pero ayon sa industry sources, ang dahilan kung bakit kayang paikliin ng HD Hyundai ang timeline ay dahil sa kanilang standardized design systems at highly skilled technicians. Ibig sabihin, hindi na sila magsisimula sa zero. May existing platform na silang ginagamit na napino sa mga naunang projects. Hindi na rin bago ang partnership ng Philippine Navy at ng South Korea pagdating sa frigates. Matatandaan natin ang Jose Rizal class frigates na ginawa rin sa South Korea. Ngayon, ang bagong batch na ito ay kabilang sa tinatawag na Malvar class ng Philippine Navy, mas advanced, mas refined, at mas optimized para sa maritime defense ng bansa. Ang HDF 3200s model na 3,200 tons ay inaasahang mas may kakayahan sa air defense, anti-surface warfare, at anti-submarine warfare. Bagamat hindi pa inilalabas ang kumpletong detalye ng configuration, inaasahang may modern radar systems, vertical launch system capability, torpedoes, at advanced combat management integration ito. Kung susuriin, malaking bagay ito sa modernization program ng Philippine Navy. Sa harap ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at mas aktibong maritime patrol requirements, kailangan ng bansa ng mas maraming modern surface combatants. Kung totoo ngang mai-launch ang unang frigate sa loob ng 1 taon, ito ay magiging bagong benchmark sa global shipbuilding industry. Hindi biro ang mag-compress ng 3 to 5 years timeline into roughly 12 months. Ngunit paano ito posible? Sa puntong ito, mahalagang maintindihan na hindi lang ito simpleng pagbilis ng paggawa ng barko. Ito ay indikasyon ng pagbabago sa global defense production mindset. Kung dati ang pagbuo ng isang frigate ay parang long-term infrastructure project na halos kalahating dekada ang inaabot, ngayon nagiging mas agile at responsive ang industriya. Para sa Philippine Navy, malaking strategic advantage ang mas maikling production timeline. Ibig sabihin, mas mabilis makaka-adapt ang fleet sa changing security environment, lalo na sa mga development sa West Philippine Sea. Habang ang ibang bansa ay nag-a-adjust pa lang ng kanilang force structure, ang Pilipinas ay maaaring magkaroon agad ng bagong asset sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon. Dagdag pa rito, ang mabilis na launch ay hindi pa katumbas ng final delivery. Matapos ang launching ceremony, dadaan pa ito sa outfitting, systems integration completion, harbor trials, at sea trials. Dito masusubukan ang propulsion system, radar performance, weapons calibration, at overall combat readiness. Kaya kahit mabilis ang construction phase, nananatiling critical ang testing phase upang masigurong walang compromise sa kalidad. Kung magiging matagumpay ang modelong ito, maaaring magsilbing template ito hindi lang para sa Pilipinas kundi pati sa iba pang bansa na naghahanap ng mabilis ngunit maasahang naval expansion program. Una, modular construction. Sa modernong shipbuilding, sabay-sabay ginagawa ang iba't ibang sections ng barko. Hindi na linear ang proseso.
Habang ginagawa ang hull section sa isang bahagi ng shipyard, sa kabilang bahagi naman ini-install na ang ibang subsystems. Pagkatapos, pagsasamahin ng mga modules na parang higanteng puzzle. Pangalawa, digital ship design at pre-tested systems. Kung standardized na ang platform, hindi na kailangang ulitin ang buong R&D process. Mas mabilis ang integration dahil alam na ng engineers kung saan ilalagay ang bawat system. Pangatlo, experience. Ang South Korea ay isa sa pinakamalalaking shipbuilding nation sa mundo. Ang kanilang industrial capacity ay kayang mag-produce ng commercial ships at naval vessels sa mataas na volume at kalidad. Sa usaping strategic impact, mahalaga ito para sa Philippine Navy. Kapag mas mabilis ang production cycle, mas mabilis din ang capability build-up. Hindi na kailangang maghintay ng kalahating dekada bago madagdagan ang fleet. Ang target na final delivery sa 2027 ay nangangahulugan na sa loob lamang ng halos 2 taon mula contract signing, operational na maaaring maipasok ang 2 bagong frigate sa serbisyo. Isipin ninyo ang epekto nito sa force posture ng bansa. Mas maraming modern platforms, mas credible deterrence. Mas malawak na patrol coverage. Mas integrated na joint operations kasama ang Philippine Air Force at iba pang maritime assets. Sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita nito na ang global defense industry ay papasok sa bagong era ng accelerated production. Kapag nagawa ito ng HD Hyundai ng maayos at walang compromise sa kalidad, posibleng sundan ito ng ibang shipbuilders sa iba't ibang bansa. Pero syempre, may mga tanong din. Ang bilis ba ay makakaapekto sa quality control? Ang integration ba ng combat systems ay magiging seamless sa compressed timeline? Ang sea trials ba ay magiging sapat upang masigurong fully mission capable ang barko? Dito papasok ang reputasyon ng HD Hyundai. Hindi ito baguhang kumpanya, may track record ito sa paggawa ng naval vessels para sa iba't ibang bansa. At kung standardized platform ang ginagamit, ibig sabihin na subukan na ang design sa totoong operasyon. Ang tinutukoy na ultra-fast drying o ultra-fast construction ay hindi simpleng pagmadali. Ito ay produkto ng industrial efficiency, digitalization, at process optimization. Para sa Pilipinas, magandang balita ito sa ilalim ng Armed Forces Modernization Program. Ibig sabihin, mas mabilis na makikita ng publiko ang tangible results ng mga kontrata. Hindi na ito puro announcement lang, may actual hull sa tubig sa mas maikling panahon. Sa timeline na ibinigay, 2 buwan na ang lumipas mula nang pirmahan ang kontrata. May 10 buwan na lang bago ang target launch ceremony. Ibig sabihin, posibleng kasalukuyang ginagawa na ang hull block sa shipyard ng South Korea. Kapag natuloy ito ayon sa plano, maaaring maging isa ito sa pinakamabilis na frigate construction project sa modern history ng shipbuilding. Sa huli, ang tunay na sukatan ay hindi lang bilis kundi performance. Kapag na-deliver ang 2 HDF 3200s vessels sa 2027 at ma-integrate ng maayos sa Philippine Navy fleet, ito ay magiging malaking hakbang sa pagpapalakas ng maritime defense capability ng bansa. 1 taon para mag-launch ng 3,200-ton warship. Dati parang imposible, ngayon, mukhang posible na. At kung magtatagumpay ang proyektong ito, hindi lang Philippine Navy ang makikinabang. Maaaring mabago nito ang standard ng buong global shipbuilding industry. Abangan natin ang development sa 2026 launch. Kung mangyari ito ayon sa schedule, masasabi nating talagang pumasok na tayo sa bagong panahon ng naval modernization, mas mabilis, mas advanced, at mas strategic para sa Pilipinas.